Good morning everyone. Tara basa muna tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 31 October 2023. Batiin muna natin ng happy birthday. Happy birthday Baby Noah. God bless. Good luck. And good health syempre. Nandito na tayo sa ang ikalawang aklat ng mga hari, panimula. Sa ikalawang aklat ng mga hari, ipinagpapatuloy ang kasaysayan ng nahating kaharian ng Israel, hilagang kaharian. Guys, kasaysayan nangyari na ha. So, nahahati ang aklat na ito sa dalawang pangunahing bahagi. Una, ang kasaysayan ng dalawang kaharian mula sa kalagitnaan ng ika-9 na siglo BC hanggang sa pagbagsak ng Samaria at ang katapusan ng hilagang kaharian noong 722 BC. Ikalawa, ang kasaysayan ng kaharian ng Juda, katimugang kaharian mula sa pagbagsak ng kaharian ng Israel hanggang sa paggubkob at pagwasak sa Jerusalem ng hukbo ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia noong taong 586 BC. Ang aklat ay nagwawakas sa ulat tungkol kay Gedalias bilang gobernador ng Juda sa ilalim ng mga taga-Babylonia at isang ulat tungkol sa pagpapalaya kay Haring Jehoiakim ng Juda at mula sa piitan ng Babylonia. Naganap ang mga kapahamakang ito sa bansa sapagkat nagtaksil kay Yahweh ang mga hari at mga mamamayan ng kaharian ng Israel at kaharian ng Juda, ang pagkawasak ng Jerusalem at ang pagkakadalang bihag sa maraming taga-Juda ay ilan sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel. Si Eliseo, ang propetang nangunguna sa aklat na ito bilang kapalit ni Elias. Ako guys, kaya yung binabasa nating aklat kasi kasaysayan ng nila, di ba? So ang pinupulot lang natin dito is yung mga mabubuti lang talagang pero pagka mga patayan na, curses na, hindi na natin yung pinupulot. Yung ngayong pangyayaring yung giyera ngayon sa Israel, wala pa yan dito sa aklat ng Bible guys. Kasi iba yung namumuno pa noong panahon nung nangyari ito. So yung sa generation natin ngayon, di ba may giyera ngayon dyan. So hindi pa po yan kasali dito sa Bible. Kasi iba pa yung namumuno, tsaka iba yung kalaban. Kasi ito ang kalaban nila dati is si Nebuchadnezzar ng Babylonia. Ngayon po iba po. So ewan ko kung kailan sila ilalagay, maaring next generation. Pag wala na rin tayo dito sa generation natin, madadagdagan yung nakasulat sa Bible. Nilalaman ang nahating kaharian, chapter 1 verse 1 to chapter 17 verse 41. Letter A, si Propeta Eliseo, chapter 1 verse 1 to chapter 8 verse 15. Letter B, ang mga hari ng Juda at ng Israel, chapter 8 verse 16 to chapter 17 verse 4. Letter K, ang pagbagsak ng Samaria, chapter 17 verse 5 to verse 41. Ang kaharian ng Juda, chapter 18 verse 1 to chapter 25 verse 30. Letter A, mula kay Ezekias hanggang kay Josias, chapter 18 verse 1 to chapter 21 verse 26. Letter B, ang paghahari ni Josias, chapter 22 verse 1 to chapter 23 verse 30. Letter K, ang mga huling hari ng Juda, chapter 23 verse 31 to chapter 24 verse 20. Letter D, ang pagbagsak ng Jerusalem, chapter 25 verse 1 to verse 30. Okay, basa na tayo. Chapter 1, si Elisias at si Haring Ahazias ng Israel. Mga hari, chapter 1 verse 1. Nang mamatay si Ahab. Okay. Ikalawang hari na to, ikalawang aklat na to ng mga hari guys ha. So ikalawang hari, chapter 1 verse 1. Nang mamatay si Ahab, naghimagsik ang Moab laban sa Israel. Verse 2, si Ahazias ay nahulog noon mula sa balkonahe sa
sa bubungan ng palasyo niya sa Samaria. Ay, ang saklap naman ito. At naging malubha ang kalagayan. Kaya nagpadala siya ng mga sugo sa Ekron upang isangguni sa Diyos ng mga Pilisteo na si Baal-zebub kung gagaling pa siya o hindi. Verse 3, ngunit sinabi ng anghel ni Yahweh kay Elias na taga Tishbe, salubungin mo ang mga sugo ng hari ng Samaria at itanong mo kung wala ng Diyos ang Israel at kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron na siya sasangguni. Sabihin mong hindi na siya gagaling sa kanyang sakit, iyon na ang ikamamatay niya at lumakad nga si Elias. Guys, pakisabayan ako ng basa. Nang pare-pareho tayo ditong matuto ng kasaysayan ng Israel. Okay, verse 5, nang magbalik ang mga inutusan ng hari, sila'y tinanong nito, bakit kayo bumalik? Verse 6, sinabi nila, may nasalubong po kaming tao, pinabalik niya kami at ipinapatanong sa inyo kung wala ng Diyos ang Israel, kaya kay Baal-zebub ng Diyos ng Ekron na kayo sasangguni. Hindi na raw kayo gagaling, mamamatay na raw kayo sa sakit ninyong iyan. Verse 7, ano ang itsura ng taong nagsabi dito sa inyo? Tanong ng hari. Verse 8, mabalahibo po ang kanyang kasuotan at nakasinturon ng balat. Sagot nila, si Elias iyon na taga Tishbe, sabi ng hari. Verse 8, ipinatawag ni Haring Ahazias ang isa niyang opisyal at ang 50 kawal nito upang dakpin si Elias. Natagpuan siya ng opisyal na nakaupo sa burol at sinabi nito, lingkod ng Diyos, ipinapatawag kayo ng hari. Verse 10, sumagot si Elias, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka. Pati ang iyong 50 kawal, umulan nga ng apoy at nasunog ang opisyal at ang mga kawal nito. Ayan guys, yan yung sinasabi kong ang lulupit. Puro napatayan. Guys, ikalawang hari, chapter 1, verse 11. Nagsugo muli si Haring Ahazias ng ibang opisyal na may kasama ring 50 kawal. Ipinasabi niya kay Elias, lingkod ng Diyos, magmadali kayo, pinapatawag kayo ng hari. Verse 12, ngunit sinabi ni Elias, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati iyong 50 kawal. Ang Diyos ay nagpaulan uli ng apoy at sinunog ang opisyal at ang mga kawal nito. So mahigit 100 na guys ang namatay. Okay, verse 13, si Haring Ahazias ay nagpatawag uli ng isa pang opisyal at inutusan kasama ng 50 kawal nito. Pagdating sa burol, lumuhod ang opisyal sa paanan ni Elias at nagsumamo. Lingkod ng Diyos, maawa po kayo sa akin at sa aking 50 tauhan. Kami po ay inyong lingkod. Huwag po, nagmakaawa na siya guys, huwag po ninyong itulot na mamatay kami. Verse 14, alam ko pong tinupok ng apoy mula sa langit ang 2 opisyal na nauna sa akin at ang kanilang mga kawal, kaya nga po isinasamo ko sa inyo na hayaan ninyo kaming mabuhay. Verse 15, sinabi ng anghel ni Yahweh kay Elias, sumama ka sa kanya at huwag kang matakot. Sumama nga siya papunta sa hari. Verse 16, pagdating sa palasyo, sinabi niya sa hari, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, sapagkat nagsugo ka ng mga tao upang sumangguni kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron, na para bang wala ng Diyos sa Israel. Hindi ka nagagaling, mamamatay ka. Verse 17, namatay nga si Haring Ahazias ayon sa sinabi ni Yahweh kay Elias. Wala siyang anak, kaya si Joram na kanyang kapatid ang humalili sa kanya bilang hari ng Israel. Noon naman ay 2 taon ng hari sa Judah si Jehoram na anak ni Jehoshaphat. Verse 18, ang iba pang ginawa ni Haring Ahazias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Bukas na ito guys, yung dinala si Elias ng karwahing apoy. Ito yung sinasabi ko talaga na yung mga propeta nila nung araw guys, makapangyarihan talaga kung ano yung sasabihin. Yung galing kay Yahweh, halimbawa katulad niyan, umulan ng apoy.
Ayan. Ang gusto kong bumalik na propeta dito sa ano, itong si Elias, itong si Propeta Elias. Prophet Elijah ito sa English, di ba? So, ito yung gusto kong ano, kasi ang dami niyang ano, nakakagaling siya ng nakakapagbuhay siya ng patay, yung bata binuhay niya, tapos nakakapagpaulan siya ng apoy, nakakapagpatuyo siya ng alam mo yung nagiging dry noon yung ano, nagkaroon ng walang, yung tagtuyot guys, hindi niya pinaulan ng 3 taon ba yun? Kung ano yung sasabihin ni Yahweh, tapos sasabihin niya, nangyayari. So, tapos diba ito yung kasaysayan na, in advance ko na naman, ito yung kasaysayan na, diba dinala siya sa langit, sa pamamagitan ng whirlwind. So, ito talaga yung gusto kong bumalik dito. Sobrang makapangyarihan eh. Yun. Hanggang dito na lang, bukas na yung dinala si Elias ng karwahing apoy. Bye everyone. God bless.